Malupit. Sadyang malupit ang kwento namin sa inyo ngayong araw. Hindi ito tungkol kay Kim at kay Astig na Buhawi. Ang kwento namin ay tungkol sa dalawang ito. Tungkol kay Alamid at Paraluman ulit ang kwento. Pero sa pagkakataong ito, ang buong Barako Pack naman ang kanilang makakasama. Kakayanin kaya nila ang pressure ng Barako Pack? Lalo na ang pressure galing kay Lapu-Lapu. Lapu-Lapu na yan ha. Pag kayo'y nagkamali dyan. Sinubukan ni Asmus ang angas niya kay Lapu-Lapu. Pero itong si Lapu-Lapu, walang epek ang angas ni Asmus. Kung bumaba yung tuhod ko dito. Gulat ka. Gulat ako eh. Halos sabay-sabay ko nang pinakawalan ang mga barako. Ang sa isip ko kasi, kung itong si Asmus ay nagawa namin na isama ang dalawang Belgian pa kaya? Dito sa experience na ito, ako kumuha ng lakas ng loob. Kaya magkasunod ko nang pinalabas sina Pyongyang at Russia. Pagkakita ni Russia kay Alamid ay sinundan agad niya ito. Malalambot ang katawan nila. Nakabuka ang bibig. Walang senyales ng aggression. Friendly meet-up, ika nga. Maganda din kasi ang confidence level ni Alamid. Kaya nag-jive agad sila. Si Paraluman ay akmang lalapit din kay Russia. Pero dumistansya muna siya. At pagkatapos nun, sila na lang ni Alamid ang nagpakasaya. Pinalabas ko na din si Bullet. Wala din siyang pakialam sa dalawa. Dalawa lang naman kasi ang gusto ni Bullet. Bola at gulo. At malabo na ang dalawa ay magsisimula ng gulo. Pinalabas ko na din si Dilim. Habang si Alamid ay naglalaro ng tubig at si Paraluman ay naghihintay na makainom sa tabi ni Alamid. Si Lapu-Lapu naman ay paali-aligid. Sinubukan din ni Paraluman na uminom sa batya na nilalaro ni Russia. Ngunit siya ay bigo. Hanggang sa mabakante ang banyera na malapit kay Lapu-Lapu. No! Delikado. Pag ninasab mo yan, butas yan. Paano kaya kung hindi ko nakita ang inasal ni Lapu-Lapu? Malamang sa malamang, rambol ng mga barako. Ganon kahalaga na malaman ng alpha ang ugali ng bawat isang beta. Ang alpha ang titimpla ng bawat galaw ng beta. Hindi madaling bantayan ang galaw ng mga aso ko dahil sa lawak ng lugar at sa dami nila. Ngunit hindi naman lahat ng aso ay kailangang bantayan. Ang madalas na binabantayan ay ang mga aso na dominante at may karakter na agresibo. At sa Barako Pack, Lapu-Lapu is the key. Kakaiba sa ulo. Ang laki ng ulo nito. Oh. Wala namang major na away ang nangyari sa pagsama namin ng dalawang Belgian sa mga barako. Kahit na laro ng laro ang mga Belgian, ay walang pakialam ang mga barako. Mukhang si Alamid at Paraluman ay ninanamnam ang bago nilang buhay, ang buhay ng aso. Hindi alintana kung hanggang baywang lang sila ng mga barako. Walang bakas ng pagkatakot. Walang bakas ng pagiging insecure. Alamid! Friends ha, friends. Friends, halika.
Marami ang nagtatanong kung paano daw mag-transition from kibol papuntang supero raw dog food. Ang sagot ko dyan ay ito: magsimula kayo sa konting portion na supero, tanggalin nyo ang kibol at palitan nyo ng supero. Kapag maganda ang pupo ay magtanggal ulit kayo ng kibol at palitan nyo ng supero. Gawin nyo ito ng paulit-ulit. Lagi nyong oobserbahan ang pupo ng aso nyo. At kung maganda naman ay magtanggal ulit kayo ng kibol at palitan nyo ito ng supero. Obserbahan nyo ang pupo at by this time, nakarating na kayo sa pangatlong araw. Sa pangatlong araw ay kung maganda ang pupo ay normally dire-diretso na ito. Magtanggal ulit kayo ng kibol at palitan nyo ng supero. Ganun ulit ang proseso. Obserbahan ang pupo, obserbahan ang inyong aso. At kung nakarating kayo sa ika-4 o sa ika-5 araw na okay ang pupo, ay tuloy-tuloy na talaga ang pag-transition ninyo hanggang sa maubos ninyo ang kibol at ang ipakain nyo sa aso nyo ay purong supero. Gawin nyo ito ng 7 days o 10 days depende sa pagtanggap ng aso nyo sa supero. Ang advice ko lang ay huwag muna kayong maghalo ng kung ano-ano. Kibbles lang muna at supero para malaman natin kung ano talaga ang magiging tanggap ng aso nyo sa supero. Yun lang at maraming salamat. Masaya ang pakiramdam ng mayroon kang aso. Pero malupit kung ang mga aso mo ay magkakasundo. Mas pinalupit ang pack ng supero dahil sa 2 Belgian na dinagdag ko. Isa sa mga katangian na nagustuhan ko sa Belgian ay ang kanilang pagiging obedient. Kagaya nito, ang paglalakad ko na itong si Alamid at Paraluman ay nakasunod lang sa akin. Para talaga silang mga personal bodyguards. Iba-iba talaga ang katangian ng bawat aso. At sa pack ng supero, lahat na yata ng katangian ng bawat aso ay nandito na. Ngunit ang aking maipagmamalaki, kahit na kung minsan ay may gusot, mas madalas na ang mga aso ko ay iisa. Iisa ang mayor na ugali, ang pagiging kalmado at masaya. Lucas. Meet Lolo Lucas. Oras? Ebe, audition. Ano, oras? Paraluman, tingnan. Galing, no? Walang problema, no? Parang ang gagaan ng Belgian, no? Pag nag-away nga hindi ka matatakot eh. Sige, ayaw ni Chico ng ganyan. Shhh! Alamid! Ihagis ko kaya ito dyan. Iyon lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.